feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, especially doon sa mga beginners. Ayun mga kadiwag na natin patagalin, may dumating kasi dito na e-bike, ayan. Galing sa isang customer natin, galing pa siya ng Taguig. Ang issue nito mga ka-DIY, medyo nakakaaning kapag ka iti-trace mo kasi ang hirap dito, umaandar. Lagi ko sinasabi, mas madali pang ayusin yung talagang e-bike na hindi na siya umaandar. Kasya katulad nito, aandar. Tapos may mga sometimes malayo na yung narating, hindi na siya ulit aandar. So dito mga ka-DIY, ayan papakita ko sa inyo, lalagyan natin ng ayan, power. And then to throttle natin, throttle. Ayan. Ayan mga ka-DIY, normal siyang umaandar, normal. Ang pinaka-issue nito, pagka medyo nakakalayo na, minsan namamatay na siya, tumitigil. Ang gagawin ngayon ng may-ari, isi-center stand, tapos itutulak, aandar ulit. So, pagka medyo mga nakakalayo na siya, ganun na naman na nagiging issue niya. Kaya medyo mahirap pa isipin yung sira nito kasi pwede natin isipin na sira nito controller kasi isa yun sa sintomas ng controller Pagka nakakalayo na siya at nakailang kilometro na, tumitigil. Pero dito, sa kanya naman, pag tumigil siya, once na tinulak mo ng konti, aandar na naman siya. At minsan naman hindi na nagtutuloy, papahinga mo ng matagal. At yun, check upin natin mga ka-DIY kung ano yung pinakasintomas talaga nito. At yan tinitignan natin dito mga ka-DIY, kung may sunog man dito, okay naman yung kanyang mga wiring, phase wire, okay naman yung connection niya. Dito lang napansin lang natin dito mga ka-DIY, mainit masyado yung kanyang controller. So yan, matindi yung kanyang init, nakakapasok kapag hawakan mo. Ang tinakbo na ito mga ka-DIY, siguro umabot na ng mga 8 kilometers. So ganun, ganun na kalayo yung natakbo niya. Tapos pagdating dito, tumirik, namatay. At mamaya-maya, umaandar na naman. At yan, pag hinawakan natin yung controller niya, talagang nakakapaso, hindi mo siya mahahawakan. At yan, trinay ko muna ilagay yung ating device para sa hall sensor. Tignan natin kung okay. Paikutin ko yung gulong. At yan mga ka-DIY, okay naman yung kanyang hall sensor. Okay naman yung ilaw natin dito. Kasi indication niya na maganda pa yung kanyang hall sensor. At dito mga ka-DIY, sunod naman natin gagawin. Itatry ko naman itest yung kanyang phase wire. Okay, yung isa natin nakaset na yan sa buzzer mode or continuity. Tapos yung isa natin ilalagay natin dito sa phase wire. Kahit anong kulay yung dito sa may phase wire niya. At yan mga ka-DIY, naklip na natin yung isa nating probe dito sa phase wire. Kahit anong kulay pwede yan, basta sa phase wire. Yan. Tapos pupunta ngayon tayo dito sa katawan. Titignan natin kung mag-grounded siya. At yan dito mga ka-DIY, no, nung matagal nating iniikot, pansin natin nagkakaroon ng reading dito sa ating tester. No, nagkakaroon na siya. Kanina wala Yan. Tingnan natin. Kutkutin natin. Yung kanyang body. Ayun, may tumutunog mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY. Ibig sabihin grounded to mga ka-DIY yung loob nito. At ayan nagkakaroon Possible dito mga ka-DIY ay may laman tubig to. Or medyo may sunog ng konti yung kanyang coil. So ayan ang gagawin natin, bubuksan natin yan. Yun mga ka-DIY, nabuksan na natin. At na-confirm nga natin na meron siyang tubig sa loob. Ayun, meron siyang tubig. At patutuyin natin lilinisan. At nagkaroon pa ng isang maliit na problema mga ka-DIY. Walastik talaga, naputol banda rito sa may axle yung kanyang negative at ang napakahirap niyang dugtungan. Ang gagawin natin dyan, puputulin natin yan at isasagad natin doon. Ibig sabihin magre-reharness tayo ng bahagya. So ayan, kasi meron na siyang tama dito
Yun. At yan, balikan ko na lang kayo, lilinisan na lang natin yan, patutuyuin. At yan mga ka-DIY, pinutol lang nga natin. Ayan, mapapansin mo wala na siyang putol dito. Yan, kasi ayan, pinutol na natin at hinila natin yung loob. Ayan. Yan. So wala na dito, okay na siya mga ka-DIY. Tapos lilinisin na natin yung kanyang rotor, tsaka yung kanyang mga magnet. Lalagyan natin ng bagong grasa. Okay, gagawin ko na lang na isang mabilis mga ka-DIY. Okay, yan, naikabit na natin na isang mabilisan. Nandito na yung ating lithium kasi yung gamit niya, mga ka-DIY. Naikabit na natin. At ayun, dito itatry natin na iikot kasi minsan kahit malapit na malapit lang, umiinit na masyado yung kanyang controller. Tatry natin iikot, tignan natin kung mayroong pagbabago kasi nalinis na natin yung kanyang hub eh. At ayan mga ka-DIY, no, tinanggal ko na isang mabilis at na-testing na rin natin na isang mabilis. Paikot-ikot lang tayo dito. And then, medyo mainit pa rin talaga yung kanyang controller. Umiinit na siya mga ka-DIY. At yan, papa-observe na lang muna natin to sa customer natin. Yan. Kasi matagal na rin tong napersa siguro. Kasi, ayun nga, grounded na nga yung kanyang hub. At napepersa siya, kaya umiinit na yung controller natin. Napepersa kasi grounded na yung hub. Sa ngayon, naayos na natin yung hub, nalinis na natin yan. At bahala na muna yung customer, malalaman natin yan kapag ito ay kanyang ginamit na. Kung ititirik pa ba siya o hindi na. So kapag ganun pa rin ang nangyari, possible pwede na natin palitan yung controller kasi naapektuhan na yan malamang. Yun, hanggang doon na lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you.